Sa patuloy na umuusbong na tanawin ng pampublikong diskurso sa Pilipinas, kakaunti ang mga pagunlad na nakakuha ng malawakang pansin na kasing bilis ng mga pahayag na kinasasangkutan ng mga kilalang personalidad at pambansang pinuno. Kumakailan lamang, tumindi ang mga pag-uusap sa online matapos ipahayag ng mga ulat na malakas ang reaksyon ni Sharon Cuneta nang banggitin si Sara Duterte at ang nakaraang desisyon sa politika na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ang iniulat na reaksyon na inilarawan ng ilang bilang emosyonal at ng iba pang bilang tapat ay mabilis na naging trending topic sa mga social media platform. Habang nagbabahagi ang mga netizens ng mga clip at komentaryo, lumalaki ang online na debate na nagpapakita ng halo ng suporta, pagpuna at mga panawagan para sa mas malalim na konteksto. Si Sharon Cuneta, ang madalas na tinatawag na megastar, ay matagal nang kilalang tao sa entertainment sa Pilipinas. Sa mga dekada ng karanasan sa pelikula, mga telebisyon at musika, namumulo siya ng malawak at tapat na tagasunod. Higit pa sa kanyang mga artistikong tagumpay, paminsan-minsan ay nagsasalita siya tungkol sa mga usaping panlipunan at pampolitika, lalo na kapag ang mga talakayan ay nagsalubong sa mga personal na karanasan o mga koneksyon sa pamilya. Dahil sa kanyang impluensya, natural na nakakakit ng malaking atensyon ang anumang bagay na ginagawa niya na may kinalaman sa mga paksang pampolitika. Ang kasalukuyang talakayan ay naiulat na nagsimula pagkatapos ng mga sipi mula sa isang usapan o panayam na kumakalat online. Sa mga clip na ito, lumilitaw na pinag-isipan ni Cuneta ang desisyon ni Pangulong Marcos noong 2022 election period. Partikular ang pagpili niya ng running mate na sa uli ay humantong sa political partnership ni Vice President Sara Duterte. Bagamat iba't iba ang mga interpretasyon, inilarawan ng ilang mga manunood ang mga payag ni Sharon Cuneta bilang matatag at taos-puso. Ang iba ay binibigyang kahulugan ang mga ito bilang papanandim at personal halip na konfrontasyon. Itinatampok ng magkakabilang reaksyon kung paano nahubog ng tono at konteksto ang pananaw ng publiko. Pinuri ng mga taga-suporta ni Shawi ang kanyang pagpahayag ng kanyang opinyon ng lantaran. Nagtalo sila na ang mga pampublikong figura, lalo na ang mga may matagal ng presensya sa pambansang kultura, ay may karapatang ipayag ang kanilang mga pananaw. Para sa mga taga-suportang ito, ang kanyang mga payag ay kumakatawan sa pagiging tunay at transparency. Binibigyan nila ang mga demokratikong lipunan ay nakikinabang kapag ang mga individual, anuman ang profesyon, ay lumahok sa dialogo tungkol sa pamumuno at pamamahala. Sa kabilang banda, iminungkahi ng mga kritiko na ang mga komento na nag-uugnay sa mga personalidad ng entertainment sa mga pampolitical decision ay maaaring magpatindi ng polarisasyon. Ang ilan ay nagtanong kung ang mga naturang talakayan ay maaaring maka-impluensya sa pampublikong sentimento sa mga paraan na sumasalamin sa mga nuisance sa debate sa patakaran. Ang iba ay nangatwiran na ang mapayag tungkol sa mga desisyon sa elektoral ay dapat lapitan ng may maingat na pagbalangkas upang maiwasan ang maling interpretasyon. At ito na nga ang nangyayari sa ngayon na sinabi ng karamihan ng mga DDS na walang puwang ang mga negatibong paningin ni Ate Shawi sa mga Duterte na kung tutuusin, may sarili din namang mga baho na tinatago sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sinabi ng mga ito na alam daw ni VP Sara ang karakas sa loob ng pamamahay ni Sharon at Kiko noon at dahil mabait lang daw ang Vice Presidente ay tinatago na lamang nito sa publiko bilang pagbibigay respeto sa pribadong buhay ng mag-asawa. Ang matagal na umanong isyo ng pagbubugbog ni Kiko Pangilinan kay Ate Shawi ay isang nakakagimbal na balita na dapat malaman ng taong bayan. Totoo nga ang mga kumakalat na balita noon. 2 taon na ang nakakalipas ang issue kung saan lumipat ng tinitirang bahay si Sharon Cuneta dahil sa pamumubugbog ni Kiko Pangilinan sa kanya. Sa mga oras na ito, wala pang naging tugon ang kampo ni VP Sara sa mga isyong ibinabato sa kanya ni Ate Shawi at ang matagal ng kwento ng pambubugbog sa kanya ng kanyang asawang si Kiko Pangilinan.